sabi ng kaibigan mo, lahat daw mali ang mundo. Tawa ng tawa sa pwesto ko, pero tingnan mo, masaya pa ako. Lumaraw saba, pero ako ang bida rito sa saliw ng hamon. Siya ang komentaryo, ako yung palabas. Kung siya ay palad, ako yung buhit na matalas. Bakit ba lagi na lang sugat ang laman ng bawat litanya niya? Pero sa salamin ko lang nakikita kung gaano ako kumikina. Sa bawat malalait na sumaho, kung di mo trip ang buhay ko, di kita gusto. Ginawa mong biro, yan ang gasolina ko. Mas lalakasan ko pa tong sigaw ko. Ang sabi ng Okay mga kaibigan, magandang hapon sa ating lahat, lalong-lalo na sa mga taga Palawan, ang mga kababayan ko sa buong universe. Welcome po tayong lahat na subaybayan ang programang Hitik sa Impormasyon, ang isyong panlipunan, balita at komentaryo dito lamang sa Bigwas News, Philippines. Bigan mo, lagi nakaabang sa maling galaw. Ba't wika kulang ka, hindi ka pasado. Pero siya yung kulang nakikikain sa plato. Ingit ba yan o hobby lang talaga? Nabilangin ang butas ng payong ng iba, habang ako basang-basa sa ulan. Kumakanta pa rin, may sayaw pa sa daan. Kung pangit daw ang trip ko, bakit ka? Okay, samahan po ninyo ako sa loob na isang oras na programa. Walang personalan, trabaho lang po tayo mga kababayan. Kasama ninyo si Don Robert Ramiro, na maghatid sa inyo ng mga balita at komentaryo at paalala sa lahat ng mga mamamayan nating nagmamalasakit sa sambayanang Pilipino. Lagi niya akong sinusundan, kung wala raw akong kwento. Bakit pangalan ko ang kinukwento niya sa tanan? Sa bawat panlalait na sumahaw ako. Kung di mo trip ang buhay ko, di Okay mga kababayan, ang headlines po natin ngayong hapon na ito ay yung nabigong Senate Leadership Codita. Yung kahapon ay inaasahan ho natin na magkakaroon na naman ng panibagong leadership ang Senado, sapagkat matulog ang maugong na maugong yung kodita sa nasabing institusyon. Katulad po niyan, ngayon po ang ating paksa ay ayong nabigong Senate Leadership Kodita. Yun ho. At isusunod ho natin yung pagbira kay Senador Chis Escudero, sapagkat tinalakay natin kahapon na nagkakaroon ho ng pressure, nagkakaroon ho ng takutan kapag hindi ka makuha sa usapan. Dito tayo, pag-usapan natin dito sa Ombudsman. Ano ho? Ito, binira na ho si Senador Chis Escudero. Ano po? Isusunod ho natin yung yung dalawang senador na sumama ho diyan sa minority. Ano ho? Dalawang senador po yan na independyente. At yung isa ho dyan ay nagbigay ng pahayag, itong si Senador Mig Subiri, ano ho, na kaya siya ay sumapi dito sa minority sa kampo ni dating Senate President Tito Soto, ay sapagkat gusto ron niya na magkaroon ng dignidad ang Senado. Ano ho, dignidad, mamaya tayo mag-uusap, Senador. Ano ho?
At kung meron po tayong oras ay kayo hong mga senador na nais na lumipat ng ika nga ng kabilang bakod ay sinasabi nitong si Senador Camille Villar at maging itong si Senador Rodante Marcoleta na kayo ay sa kabila ho nung isa ninyong kasamahan na ika nga ay nagbuwis ika ng kanyang buhay diyan ho sa pagpunta lamang diyan sa Senado ay kayo ay babalimbing ika nga ay kayo ay may tataguri ang mas masahol pa kayo kaysa Judas. Ano po mga kababayan? At meron hong pahayag yan yung isang political analyst po mga kababayan na hindi ho ninyo matitibag ang Senado kapag mananatiling manindigan yung Brave 13. Ano ho? At diyan ho ay pagkakasunod ho niyan sapagkat umiiral na po, nag-convene na po kahapon yung impeachment trial. Nagsuot na sila ng kanilang, yung mga senator judges ay nagsuot na ng kanilang mga uniforme. Ay sinasabi diyan ho, mag-uumpisa ang sinasabi ni Vice President Sara Duterte na magkakaroon ng bloodbath. Okay. Pero mga kababayan, ihahanda ho natin yung ating balita, tapos susundan natin ang komentaryo. Isa-isa ho. Umpisa ho tayo dito sa nabigong Senate leadership move o yung pagkilos nitong minority. Pakapak. Okay mga kababayan. Ito hong sunod-sunod na naglabas ng pahayag sa reaksyon ng ilang political commentators at mga supporters matapos nga ho. Kahapon ay umugong ang umano'y panibagong pagkilos para lamang mapalitan itong si Senate President Alan Peter Cayetano na ilang araw lamang ay ika nga ay ito ay naluklok diyan ho sa liderato ng Senado sa kabila nung kabilang tensyon magmula noong Mayo 11. Yung kaguluhan ika nga ay pinangunahan itong yun ho mga karakter ho dyan sa kaguluhan ang itong si Senador Sonny Trillanes at mga tauhan ng NBI na lumusob na hindi ho lumusob. Pumunta ho dyan sa Senado at nakipag-usap kay dating Senate President Tito Soto. Diyan ho nag-umpisa yan kung wala ho yung mga NBI na yan at saka si Trillanes, hindi ho magkakaroon ng kaguluhan. Ano ho? At ayon ho sa isang, meron ho mga, hindi lang isa, marami. Marami ho silang mga komentarista ho. Yung mga nagpapahayag tungkol sa yung galaw ng politiko. Ano ho? Ang pagkakasabi ho, sapagkat hindi ho na naig ho yung kodita kahapon dyan sa Senado ay masasabi na ho nilang ang Senate ay safe, lalo na yung Brave 13. Ibig sabihin, safe na kayo. Ibig sabihin ay ligtas sapagkat hindi ho namayani ang mga nagnanais na muling agawin ang leadership ng Senado. Sapagkat meron hong mga reaksyon, lalong-lalo na ho, lumabas yung reaksyon ni Senate President Alan Peter Cayetano na di umunoy nakikipag-usap ang minority, yung minority bloc, sa ika nga ay doon ho sa mga miyembro. Sino hong nililigawan ho ni Re? Ay mga miyembro di umuno ng majority. Itong mga personalidad na ika nga ay para magkaroon anya ng posibilidad
na magkaroon ng panibagong leadership alignment dito ho sa nasabing institusyon. Ayon ho dito kay Senador Alan Peter Cayetano, mga kababayan ko, ano ho? Ang Senate President ay nananatiling Senate President. Ano ho? At majority brave 13. Hindi ho natitinag. Tingnan ho natin dito kung sino hong lalambot din ha? Mamaya meron tayong sasabihin dito sapagkat itong pangalawa nating tatalakayin meron na hong binibira, ano ho? O kagaya ng sinasabi natin kahapon na yung game plan na kapag hindi kayo nakuha sa pakiusapan, dito tayo sa takutan, ano, dalhin natin ang usapan sa ombudsman. Okay, masaya kayo, ha? Yung hindi nagtagumpay, yung mga ika nga ay hindi napalitan, siyempre, medyo kampante pero huwag ka. Huwag kang kakampante, ha? Huwag kang kakasiguro. Sapagkat alam mo naman, napakarumiho ng politika. Sa politika, there is no permanent friends, ano? Tandaan po natin yan, mga kababayan, sapagkat nananatili po ang solido ditong majority 13. At ula umanong sapat na numero ang mga nagnanais na magsagawa ng panibagong leadership na pagbabagong leadership change. Talaga namang itong mga taong ito walang iniisip itong na kapayapaan. Hindi ho nila naiisip itong kapakanan ng sambayan ng Pilipino. Hindi naiisip yung kanilang personal na interest ang laging namamayani sa kanilang utak at puso. Samantalang pagdating ng eleksyon, ginagamit nila ang mga ito. Itong mga mahihirap ng mga kababayan natin. Pagkatapos ngayon, nalukluk na kayo dyan, wala kayo iniisip kundi, nagkakaroon na kayo ng bahagi sapagkat yung tinatawag natin na power grabbing. Credit grabbing. Yan ho, ang sakit ng mga politiko ngayon pagkatapos ninyong pakinabangan yung mga mahihirap na mamamayan sa panahon ng eleksyon ngayon ho, dapat nasuklian naman ninyo ng inyong trabaho, makita sa inyong trabaho na ang inaatupag ho ninyo ay para sa sambayan ng Pilipino. Hindi ho personal interest ho ang inyong inaatupag. Ano ho? Ito safe na nga ho yung safe na, pero sabi ko sa inyo wag ho kayong kakampante, ano ho? Wag kayong kakampante. Ako po. Ano ngayon? 11 na, 11:13, ngayon ito nagtatago pa ngayon si Senador Bato. Baka mamaya bibilangin nyo 11-12 na lang. Alaman pa lang isa. 1 point, kumbaga sa basketball. 1 point ahead. Ito ho, dahil nga ho yung ginamit ho yung tensyon sa Senado noong mga nakarang araw, kabilang na ho yung insidente ng pamamaril, yung shooting incident. Ay meron hong mga nagtatanong tungkol dyan sa security lapses na yan. At yung pag-alis, hindi ho natin sinasabing tumakas, sapagkat pag tumakas, ibig sabihin nakakulong. Ito ho'y umalis. Umalis ho sa bisinidad ng Senado. Itong si Senador Bato de la Rosa. Diyan ho, mula diyan ho sa Senado, sa premises ng Senado. Ano ho? Kita? Yung iba hindi ko maintindihan kung paano nabigyan ng kahulugan yung pagtakas at saka umalis. Hindi ko maintindihan na kapag aral pa naman din, mga abogado pa yung iba Hindi ko maintindihan kung saan ba inilagay ang mga utak ng mga ito. Yung ba, nagmamaang-angan lang ba ito? O kaya naman nais lang nilang pabigatin yung terminong tumakas. Kasi mas mabigat yung premise nung sinabi mong tumakas kaysa doon sa umalis.
Kapag ka umalis, nagpaalam. Kapag ka ikaw naman, pag wala kang pagpapaalaman, umalis ka, at least hindi ka tumakas. Pero pag tumakas ka, iba na ho ang ano yun. Iba na ho ang naratibo noon. Eto ho, susundan ho natin yung kasunod. Susundan natin yung kasunod mga kababayan ko. Ano ho? Sapagkat ito ho ay may kinalaman ho sa yung kanilang layunin na patalsikin si Senate President Alan Peter Cayetano. Mas nalala ko itong sinabi ni Senador Erwin Tulfo. Ito hong sinabi ni Erwin, bakit hindi ho natin bigyan ng pagkakataon itong bagong Senate President Alan Peter Cayetano, kung ito pa talaga itong senador na ito fit. Pag sinabing fit, hindi ho pa fit, F-I-T, ano ho? Ito ba ay karapat-dapat na mamuno ho dyan sa Senado? Bigyan ho natin ng pagkakataon. Pero ho, ito nga ngayon, ito lumalabas ho mga kaibigan ko sa mga report. Lumalabas ho sa mga report, katulad ng sinasabi natin ho kahapon, na pag hindi kita nakuha sa magandang usapan, sapagkat ayon nga kay Senador Alan Peter Cayetano, nililigawan ang minority. Para ay lumipat sa kanilang kampo. Ano ho? At isa na ho rito mga kaibigan, sapagkat lumalabas sa mga ulat na pinag-aaralan umano. Sino nag-aaral dito? Ang lakas ng apog mo. Pinag-aaralan umano ng ombudsman. Sinabi ko lang kahapon yun Sino ho yun? Jingo Estrada, Chis Escudero, Joel Villanueva, pag hindi ito vulnerable daw itong mga ito nababanggit pa yung si Senadora Loren Ligarda, no? Pag hindi ko kayo ay meron din kasi itong si Senadora yun hong lumabas na report na pinag-aaralan di umano ng ombudsman ang posibleng pagpa-freeze ng asset ni Senador Chis Escudero, kaugnay sa umano'y questionable flood control project. Ginamit mo na yung flood control project Boying Bendalo. Change the law. Gumising ka. Mga abogado pa naman kayong naturingan. Nakakahiya kayo sa sambayan ng Pilipino. Maraming abogado rito sila ay talaga nagpapaliwanagan sapagkat yung iba pikit mata. Kung ano na lang hong nabasa na pabor sa kanila, yun ho ang kanilang pinapaninindigan. Hindi na ho nila kinukuha yung talagang totoo. Yung tunay na katarungan o pagpapairal ng batas. Mayroong isang abogado dito, kinwestiyon nga nitong si Associate Justice Marvic Leonin. Eto ho, meron ho. Ano ba ito? Eto ho. Katabi ko rito yung computer, sinusulya pang ko Yung mga lumabas na mga headlines. Eto. Mamaya ko lang. Nakaka-distract dong tinamaan ng magaling na ito Eka nga. Sige. Wala. Eto ho. Ayon ho kasi sa ulat, mga kababayan ko. Kumikilos na umano ang ombudsman. Kumikilos ng ombudsman upang hilingin sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC
ang pag-freeze sa asset ni Senador Chis Escudero. Ay kasunod ho nito ay hindi lang ho yan pag-freeze ng kanyang asset, kundi naglabas din ng precautionary hold departure order. Hiniling ho dito sa Ombudsman sa Sandigan Bayan ba ito, sa 6th Division, na nagbabawal ho sa senador na lumabas ng bansa habang nagpapatuloy ang usapin. Kita? May ginagawa na naman kayong armas. Hindi, nagkamali ba ako? Sa mga sinasabi ko noon pa, makaitlong araw na ito eh. Hindi makaitlog, makatatlo. Kita? Dahil dito ho, mga kababayan ko, ay umuugong ang mga ngayong opinyon. Yung opinyon ng taong bayan sa likod ng aktibo. Aktibo na galawan noong mga nasa Senado ho, lalo na't yung mga ilang may pangalan, lalo na pinangalanan na nga si Senador Chis Escudero, na isa sa mga tinitingnan nilang vulnerable. Pinipili talaga na posibleng makapagbabago dito ho. Saan? Sa pagkakampi-kampi para makakuha ng majority vote. Itong mga bata, itong mga grupo ni Tito Sen, talagang parang nakakuha yata ng ugali dito kay kay Trillanes ng mga ito ito mga member ito ng liberal sapagkat meron ho kasing pag-isipan itong si Senador Tito Soto, na itong sa kanyang pananaw, sa kanyang obserbasyon, itong si Senador Chis Escudero, isa pa ho, nadadawit ho dito si Senador Loren, na mukhang nasasakin na, mag-uumpisa na sa kanila yung pressure. Mapipressure na ito para sila ay lumipat. Para siya lumipat na dito sa kampo ni dating Senate President Tito Soto. Ito, wala pa ho tayong napipisil o kaya ay nababalitaan na meron na hong reaksyon ho dito. Si Senador Escudero, kung ano ba talaga ang kanyang paninindigan, sapagkat meron ho mga lumulutang na mga espekulasyon, mga kababayan ko, na maari ngayong nagtatanong sila sa mga proseso ng batas, na ito ho ba ay sapagkat ito ho ay malalim ho, tinatawag ho nila itong power struggle. Mga kababayan ko, dito ho sa sinasabi nating institusyon, itong Senado, mga kababayan. Ito namang si Senador Alan Peter Cayetano, kahit na ay yung dalawa ho, isa na ho sa naligawan, pero pipilitin di umano. Pipilitin talaga ng kampo nitong BBM group, BBM camp. Pipilitin, pag sinabing pipilitin, ay hindi ho basta-basta ring pakiusapan, pipilitin talaga. Sa paanong paraan? May batas. Andyan ho si Ombudsman, andyan ho si Department of Justice, andyan ho ang executive. Pipilitin talaga na makuha nila itong sina Jingo Estrada at itong si Senador Joel Villanueva. Ibig sabihin, talo na naman. Panibagong na namang rigo doon ito, mga kababayan ko. Ito ang tanong ng sambayan ng Pilipino, sa kapapalit-palit ba ninyon
ng liderato dyan sa Senado. Iyan ho ba ay nakapagbibigay ba ho kayo ng lunas dyan ho sa problema ng krisis sa ating bansa? Yun ho ba ay solusyon? Yun ho pagpapalit-palit ng liderato dyan sa Senado, solusyon ho ba yan? Kung nakadadagdag kayo ng problema sa ating bansa. Kayong mga matatalinong mga kababayan ko, magtanong din kayo sa sarili ninyo. Nakakatulong ba? Wala nang katapusang pagpalit-palit ng liderato dyan. Yung mga makakapal ang mukha dyan, mabuti may isang senador. Pagbigyan nyo muna. Saka na lang kayo magreklamo pagka hindi na talaga kaaya-aya. Hindi kaya, walang kabuluhan. Yung leadership ng Senado sa ngayon. Pagbigyan niyo muna, hindi yung kudita kaagad hindi pa nga nasusubok kudita ng kaagad kung ano-anong isyong kinukulapol ho ninyo. Hindi ho nakakatulong yan yung pagpapalit-palit ho ninyo ng liderato. Yung kampo ho ni Senador Tito Soto, si Senador Ping Lacson, Senador Kiko Pangilinan, Senador Risa Hontiveros, Senador Bam Aquino, nakakatulong ho ba sa anong gusto niyong sabihin ko? Nakakatulong ba na maampat yung krisis? Nako. Okay. Eto muna. Tingnan nga natin dito yung mga... Dito kayo magaling. Galing yung mangurap, galing yung tumanggap, buhay at hanggang na ay di masarap. Galing yung matanggap, kami ang naghihirap. Nung nabuti tayo, kanya-kanyang palusot na ang mga gago. Nahuhuli na ang iba, itinuro ang kasabwatyo. Okay mga kababayan, meron na ho tayong 29 minutes ang nakalipas ho. Bago ho tayo magtatapos ng ating palatuntunan. Ito yung pangatlo. Yun hong dalawang independent na senador ay tuluyan na hong sumama ho sa minority. Yun yung sinasabi namin. Ito yung mga galawan bukod ho dito, nauna hong sumama na ito ang dalawa. Meron pa yung tatlo. Ibig sabihin magiging 14 kayo. Di talo naman yung Brave 18 at 13. Di agaw na naman. Yung tanong natin, nakakatulong ho ba? Yung kapapalit-palit ninyo ng sa mahal ng bilihin ngayon. Pataas na pataas ang bilihin na ngayon. At palaki naman ang utang ng Pilipinas. Umabot naman ng 18 trillion. Umabot na ba? Hindi pa. Yun ho nga, dalawang independent senator, meron ho silang mga katwiran. Ito ho ang nakakatawa. May mga katwiran ho sila. Bakit ho sila sumama? Ito kasing kanilang bagong galawan dyan sa Senado ay matapos nga mag-anunsyo itong si Senador Juan Miguel Zubiri. Ito ho yung taga Bukidnon ho ito sapagkat ako dyan ho nagaling ho ako dyan sa Bukidnon. Ito ho meron ho akong minabasa ho ako dyan ho sa Daily Tribune na nagdeklara itong si Senador Migs Zubiri na sa kanyang pagiging independent sa gitna ng tensyon sa Senado bago tuluyang umugong ang balitang sasama na siya sa minority block. Sumama na nga nako.
Meron ho mga matatalino ho dyan ho na nag-o-observe sa galaw ho ng politika. Ano? Yun ho nga nadawit ho dito yung pangalan ho ni GB Ejercito na lumabas din sa mga post sa social media na nagsasabing nais din umano nitong ika nga ay nakalipat na rin, lumipat na rin sa minority. Ano ho? Kaya ho ang score ho natin ngayon ay 13-11. Kasi nga 9 sila dati plus dalawa itong dalawang independyente na sumapi. Naglaging isa na sila. Lamang pa rin ng dalawa ang majority. Ano ho? Ito ho, ang meron ho kasing katwiran ho dito, lalo itong si Senador Migs Subiri, ano ho. Meron ho siya meron ho siya ditong katwiran kung bakit ho siya sumama. Dahil nga ho sa mas lalong umiinit ho yung usapan ho. Yung usapan diyan sa Senado ay ito nga ho ay kumalas na ho diyan ho sa diyan sa ika nga umanib na sa minority. Meron ho sabi siya dito, gusto ho daw na, ano ho bang sabi niya rito? Gusto ho niyang ibalik ang dignidad ng Senado. Bakit? Ano ba nangyari sa Senado? Ano ba nangyari? Eto, babasahin ho natin yung konteksto rito, mga kababayan ko. Sapagkat inamin ho ni Senador Mig Subiri na ang kanyang hong paglipat sa minority block ay bunga umano ng malalim na pag-iisip. Ang katunayan nanalangin daw siya ng taimtim Talagang nagdasal siya rito Kung ano ang kanyang gagawin, ibig sabihin para na lamang masabing makatwiran yung paglipat niya. At batay sa kanyang sinabi na sa kanyang pagdarasal, siya ang natauhan. Bakit nung bang di ka pa natatauhan? Nawalan ka ba ng ulirat? Ay nako, naunsa man ka dong? Sir, taga Bisaya man ka. Taga Bukid nun man ka, senador. Nganong naunsa man ang imong utok mo na magtagtuyok-tuyok naman siguro. Ay sus Ginoo ani oy. Ay man nimo nga natauhan ako. Natauhan gap bakit? Ngano man di ay dong nawad-an man day kagkuan. Kalang na ang panghimangno. Binisayaon nato ba kay aron imo masabtan ba? Kay mo lang po ko magbinisaya. Bisag dili kay kuhanas ani magbinisaya. Para imo bang masuhito ba? Ingon man kay natauhan man kuno ka. Nawadaan man day kay buot. Ay naunsa man kadong? Senador Miguel Subiri. Ang gusto daw ni Senador Mig Subiri ay gusto daw niyang maibalik ang dignidad ng Senado sa gitna ng lumalalim na political division. Diyan ho sa mga taas na kapulungan. Bakit ho? Wala na ho bang dignidad? Bakit kailangan pang ibalik ang dignidad ng Senado? Ang wala hong dignidad dito, hindi yung institusyon. Hindi ho yung Senado ang walang dignidad. May dignidad ho ang institusyon. Ang mga miyembro, yung nasa sa loob ng institusyon na yan, ang walang dignidad. Yan ang pakatatandaan mo. Noon sa mga kadong? Dating kuwa Commissioner Rowena Guanzon, sulti higani ni sikuan ba? Noon sa naglibog mga nautokan Ay nako, walang dignidad daw. Gusto rin ibalik ang dignidad ng Senado. Ay naunsa. Ano ba? Ano bang nangyayari dito? Pati ba naman Senado na wala na ng dignidad? Ang mga tao po, yung mga senador ang nawalan ng dignidad. Kita mo na,
Sa halip na hindi na mag-escalate o kaya lumawak pa yung hidwaan ho dyan sa Senado, dapat hindi na lang kayo kumibo. Hayaan nyo na lang sila muna dyan. Kayo nagpahayap, dito na ako lilipat dyan sapagkat ang ibig lamang niyong sabihin, isa lang ho dyan, baka ho naman kayo ay nakatanggap ng maleta. Magsabi ko kayo ng totoo lang sa man. Ay, sus, ayun na magkuhan ba? Ay na magbalibad. Balibad mo basing gitagaan mo sa pila na kamalitag yatag ba? Di ba? Sa mga kababayan ko taga Mindanao, sa taga Negros at Visayan dialect. Kayo na lang. Kayo nakakaintindi maliban sa mga Tagalog, pure Tagalog, lalo na dito sa Central Luzon, sa Quezon, Batangas yan, Laguna. Hindi masyado yang nakakaintindi, maging sa mga Ilocano provinces, hindi sila nakakakatsap sa salitang Cebuano. Eto. Ito ho, nagpapakilala din ho kasi itong si Senador Mig Zubiri, nagpapakilala sapagkat anti-Duterte ito Okay. Nakakaapat pa lang ho tayo pero meron ho tayong 23 na minutos matapos bago tayo magpaalam mga kaibigan. Okay na. Tigilan na nga natin yan si Senador Mig Zubiri sapagkat ayon naman sa kanya ay maliwanag na ang Senado ay walang dignidad. Hindi ho tayo may sabi niyan. Siya ho, gusto niyang ibalik ang dignidad ng Senado. Hindi ho, may dignidad ang Senado. Ang mga miyembro ho, yung napapaloob dyan, yung mga tao dyan sa Senado, yun ang siguro ang sinasabi mong walang dignidad. Kaya kayo papalit-palit Hindi naman kayo nakakatulong para resolbahan yung krisis. Pati yung mga flood control dyan, magtatag-ulan na. Meron ba kayong ginawa? Puro politika, hindi ba? Pagka nagluluta nga naman yung mga kababayan natin dyan, tandaan ninyo, talaga namang, baby, hindi ko maiwasan siguro magbitaw. Hindi ho ka marunong magmura talaga. Hindi ho, bawal ho yan sa prinsipyo ho magmumura. Pati mga mumurahin mo yung ano karapatan mong murahin yung mga kayo ba nagpapakain diyan? Yung mga mayayabang, super ang yabang ng tinamaan ng magaling. Ang hihilig magmura, akala mo kung sino Okay. Senador Mig Zubiri, anti-Duterte ho yan. Kaya ho yan hindi ho yan pabor, kaya kumampi na. Sa kabila ng tinulungan din ho yan, ito ho lumalabas na wala ring utang na loob yan. Yung utang, huwag mong dadagdagan ng P. Walang utang na loob. Dito na tayo. Ano ang sabi ho? Bago maubos ang oras natin, meron hong babala ho rito. May babala. Itong si Senador Camille Villar at maging si Senador Rodante Marcoleta. Ano ho ang sabi? Ano ho ang sabi? Sapagkat ito ho ay talaga namang nagbunga ng matinding atensyon sa online dito sa social media. Itong pahayag ho ni Senador Rodante Marcoleta, nakikita ho ninyo dyan sa social, sa inyong mga cellphone, sa inyong mga computer, nakikita ho ninyo yan, sinabi ni Senador Marcoleta tungkol umano sa mensahe nitong si Senadora Camille Villar na sa gitna ng mga umiinit na tensyon sa Senado matapos ang dramatic yung madramang pamumulitika dyan ho sa pagpapalit ho ng leadership dyan ho sa Senado ay ganito ayon ho kasi kay Senador Marcoleta, mga kababayan ko, nagbigay umano ng matinding mensahe si Senadora Camille Villar
Ibig sabihin, mas matalino pa itong sina Camille Villar kaysa kina Tito Soto, no? Na, ang sino man anya, ang sino man sa Brave 13 na kumalas sa hanay, sa hanay ng majority black na bumoto para ho mailoklok ho itong si Senador Alan Peter Cayetano bilang bagong Senate President at yun nga ang kapalit kay dating Senate President Tito Soto ay sino man sa kanila, pagkabanggit pa, sino man sa atin, sa ating grupo matapos nating makita ang sakripisyo at pag-alay ng isa sa atin, ibig sabihin ito ay pinatutungkol kay Senador Bato de la Rosa na sa palagay nila ay mas masahol pa kay Judas. Pag may kumalas dito, ang tawag dyan paalala Senador Jinggoy, Senador Joel Villanueva, Senador Chis Escudero, kukula-pulang kayo ng kaso sa ombudsman. Sapagkat gusto talaga ng BBM Group of Companies na talagang babaklasin kayo dyan para kayo ay umanib sa minority para mapalitan ang panibagong liderato ng Kamara. Hindi Kamara ba yan? Senado. Excuse me po. Kayo pagka kayo lumambot at kayo ay tumiwalag yan, kayo ho ay tinaguri ang mas masahol pa kaysa kay Judas. Kayo, huwag kayong maturing ang mga Judas, yung mga makapili. Sinasabi na ho natin, sapagkat dapat naman ninyong pahalaga naman yung sakripisyo ng inyong mga kasamahan. Yung sakripisyo ng inyong mga kasamahan, dapat naman nyo tingnan. Pahalagahan ho ninyo bilang magkakabaro ho kayo dyan sa institusyon na yan. Dapat wala na ho kasi sa ilan na lang ho yata nagtataguyod nung espiritu ng pagkakaisa. Yung tinatawag na sa military spirit of camaraderie. Eto. Pagka hindi ho yan na-resolba, pagka yan ay hindi na-resolba sapagkat meron na lamang tayong 15 minuto, hindi na ho tayo magbabati ngayon. Dire-diretso na tayo, no? Sapagkat ngayon ho, kapag hindi ho yan na resolba yung ganyang alitan, yung ganyang galawan dyan sa Senado ay nagbabalaho. Meron na hong nagbabalaho dito. Teka, tingnan nga natin dito. Sino ho ba yung nagbabala na ito? Nagbabala na ho si dating Senador Gringo Hunasan, nasana yung isa. Hinahanap ko yung karugtong sapagkat ito ho matindi ho itong babala ni dating Senador Gringo Hunasan. Ito ho ang kanyang babala ay meron akong gumalaw na ho itong si Senador, dating Senador Gringo. Yung kanyang Reform Party ay binuo na. Yun hong mga dating Magdalo Rebel ho, yung mga Magdalo Rebel returnees at mga ex-left figures na ay sumama na sa kanyang grupo. Baka naman isipin ng gobyerno, ito naman ng kodita ito. Mag-initiate na naman. Baka magkaroon naman ng ito, sapagkat kilala itong si Senador Gringo.
ito nakikipaghabulan ito sa mga militar. Ang laki ng sakripisyo nito sa bayan. Ayon kasi kay Gringo Hunasan, ito ay hindi lamang dating, hindi ho masasabi ng pipitsuging military figure. Itong nasa likod ng Reform Party, dahil kasama umuno ang ilang miyembro ng nasa dating kaliwa, dating mga miyembro ng Alex Bungkayaw Brigade, maging yung mga dating Muslim commanders at mga mandirigma, na ang mga ito ay tinalikuran na nila yung pakikinigma laban sa gobyerno. Ito yon ay nagkakaisa na ho sila ngayon. Ngayon, mayroon ho nagtatanong, paano itong si paano itong group, paano itong si Trillanes? Ito ho kasi ang dahilan, meron na hong lamat. Itong ilang kasamahan itong si dating Senador Antonio Trillanes IV, sapagkat ayon kay dating Senador Gringo, ay ito hong grupo ng dating itong Magdalo na nagsagawa ng dating military reform ay kinumpirma na ho na ang ilan sa mga ito ay tuluyan ng lumipat, ay sumama na sa tatag na Reform Party ni dating Senador Gringo Hunasan. Ano ho ba ang layunin? Ano ho ang layunin ng pakikilahok nitong grupo ni dating Senador Gringo Hunasan, sapagkat ang kanilang grupo, mga kaibigan, ay nagtutulak ng legal, constitutional at peaceful na parliamentary struggle bilang paraan ng pakikilahok sa politika. Okay, Tam? At nagbigay rin siya ng babala na kung patuloy na umanong mabibigo ang sistema na bigyan ng patas na pakikilahok ang mga grupong nais ng tunay na reforma, ay posible anyang ang mga Pilipino ay maghanap ng ibang paraan ng pagbabago na hindi na ho saklaw ng saligang batas. Anong ibig sabihin yan? Ano ito, civil war? Mag-aaklas na ang mga Pilipino. Mag-aaklas na. Ay kung ako naman, kung mag-aaklas kayo, huwag kayo mag-aaklas. Isa lang ang kunin nyo dito. Yun hong pasimuno nitong lahat. Ay hindi na kailangan ho yung mag-revolution ho dito. Hindi na kailangan. Kunin nyo na lang yung isang tao rito, na isang namumuno. Para nga tahimik. Gaya ho ng ginawa ho dito kay dating President Ferdinand Marcos, madugo ho yun eh. Kasi ang nakialam na ho dito yung bansang dayuhan, US. Kaya ho nagkaroon ng hindi kanais-nais na bangkarote ang bansa natin. Bangkarote. Dikwat dito, sequester doon, kahit saan. Lahat na, pati upuan, inuupuan mo ba? Isisequester na. Ay, wag nang mangyaring ganon. Isang taon na lang kunin nyo silent. Just arrest. Yung pinakapunente ho ng kaguluhan ito. Yung isa ho dito kasi nagkakakutsabano rito. Ang ehekutibo, ang Department of Justice at ang Ombudsman. Yan ho, magkakakutsaba ho yan. Iyon ho ang ginagamit nilang sandata. Pag sinabi ng isa, iserve yung warrant. Anong warrant na? Bend the law. Change the law. Wala na yan.
Basta't kunin, deal na yan. Ibig sabihin, na-deal na natin yan. Kagaya ginawa nila kay President, dating President Rodrigo Dua Duterte, ayon sa mga impormasyon, nagkabayaran ho dyan eh. Etong si Trillanes di ko alam kung magkano na commission. Meron ho nagsasabi ho, pero hindi ko ho nabasa ko lang. Di umano Hindi ko tinutukoy na ikaw nagkabayaran daw, trilyon din ang bayad daw diyan Ang sabi lang. Hindi ho tayo nagpapakalat ng fake news ho dito. Sinasabi lang ho natin batay doon sa nababasa natin, At yung mga usapan ng mga political analyst. Hindi ho natin makukuha sa mga otoridad ho yan, yung kanyang mga ganyang usapan sapagkat ipinagbabawal ho. Ang katunayan na ho ay naglabas na ho ng direktiba yung DICT. Maging ang Philippine National Police. Yan ho sa PNP Anti-Cybercrime Division na i-monitor ang lahat ng nagpapakalat ng fake news. Meron na hong 5 persons of interest na iniimbestigahan ngayon at ito ay sinusuri ng DICT. Sige, gusto nyo bang madawit ang mga ilan sa mga social media influencer na 5 na ho rito ay ay target na ng PNP Anti-Cybercrime Division. Kayo ho ay ay nanganganib na. Kaya ho tayo bago ho tayo magngangak-ngak dito, kailangan ho natin, meron ho tayong source. Hindi ho tayo, kung hindi man tayo sigurado, doon sa ating source of information, allegedly, is the best leeway. I-adlib ho natin yan. Di ba? Eto ho mga kababayan ko. Meron na lamang ho tayong 5 minuto para ho tayo ay magpaalam sa ating palatuntunan. Hindi na ho natin natalakay ho dito yung mga kasunod na mga dapat natin matalakay sapagkat isusunod ho sana natin dito yung Senado ay hindi ho natibag. Hindi ho natibag sapagkat kinapos nga sila ng buto At pagkatapos ho niyan, sapagkat hindi nila natibag yung Senado, tuloy na ho ang impeachment katulad kahapon. Ay inumpisa na po at i-schedule na ho yan ang proceedings dyan ho sa impeachment versus Sara Duterte, Vice President Sara Duterte. Dito na ho magkakaroon yan yung sinasabi ni Vice President Sara Duterte, ang tinatawag na bloodbath. Bloodbath dyan ho sa Senado. Ibig sabihin ang presentasyon ng mga ebidensya ay talaga namang dyan ho lalantad. Kisihuda ang matatamaan. Delikado. Paano kaya yung mga tatamaan dito sa flood control? Kadami-dami. Ay, nako, kaya ho, ang sabi ho ni Leandro, Leandro Libeste, tuliro ng mga mambabatas. Baka nananalangin na, Lord of the Rings, drug lords, paano na kami? Lahat na ng Lord, babanggitin na ninyo sapagkat kapag nadawit kayo, ang isa lang sa inyong gagawin, siguro baka tumakas ka na kayo, doon lang kayo sa ibang bansa manirahan. Hindi ba tama? Sapagkat baka magkaroon ng civil unrest, sapagkat kilala ho natin yung grupo ni dating Senador Gringo, matatag pa ho yan. Yun nga ho, sa ngayon nga ho, nagkaroon ng palitan ho.
bakante na ho yung mga posisyon ho ni na Senadora Risa Hontiveros, Bob Aquino, Erwin, tanggal na ho yung kanilang mga sa kanilang mga komite. Ano ho? Dahil ho nga dyan. Okay mga kababayan, maraming salamat sa mga taga-Palawan sa buong universe. Bukas na muli ho, muli tayong magkakasama ang tabayanan, ang isyong panlipunan, balita at komentaryo. Dito lamang ho sa Bigwas News Philippines, ano ho? Hindi na ho tayo babati sapagkat tayo ho ay kinakapos na ng oras at tayo ho ay tuwirang magpapaalam na ano ho. At hindi ho natin makakalimutang banggitin ang mga nakasama ho natin sa palatuntunang ito, sina Tech Aaron, Tech Leo, itong yung Neuron Martinez, ano? Sa ating news director, Ma'am Rose Dingding, sa ating station manager, Ronnie Dave Abile, sa ating sa production, sino ba yun? Production, si Sir Jeff Balahonda. At yung ating general station manager, si Ma'am Naomi Abili Cascara. Si Ma'am Cascara, ano. Well, hanggang diyan muna tayo mga kababayan ko, no? Tayo ho ay magpapaalam ang inyong lingkod na nakasama ninyo sa isang oras na pagtatanghal. Yours truly, Don Robert Ramiro. Ano ho? Nagsama-sama na kayo kaya lubog ang gobyerno. Kaya ang tawag namin sa inyo